Siyempre, dumating ito bilang isang napakalaking pagkabigla at kami ni William ay ginagawa ang lahat upang unawain at harapin ito ng pribado. Nasaksihan ng milyon-milyong manonood sa buong mundo ang isang hindi pa nagagawang pagbagsak ng kapangyarihan na ipinalabas ng live. Opisyal nang kinuha ni Prinsesa Catherine ang ganap na kontrol sa maharlikang pamilya matapos ang isang nakagugulat na iskandalo. Ang $122.45 milyong mula sa isang pondo ng kawanggawa ay tahasang ninakaw. Sa harap mismo ng daan-daang kamera, nabunyag na ang taong nasa likod ng pagnanakaw ay walang iba kundi si Reyna Camilla. Agad siyang tinanggalan ng katayuan, inilantad dahil sa kanyang mga krimen at dinala sa isang liblib na ari-arian na tila isang hindi nakikitang bilangguan. Sa likod ng saradong pintuan ng palasyo, gumuho si Haring Charles sa luha. Wala siyang nagawa kundi ang sumuko, bitiwan ang kanyang kapangyarihan at tanggapin ang ganap na pag-angat ni Catherine. Walang awa niyang tinalikuran ang kanyang sakim na asawa. Ngunit bago pa man makapagdiriwang ang panig ng katarungan, lumitaw ang isang nakapangingilabot na pagbubunyag. Hindi nabawi ang buong $122.45 milyong na maruming pera. Nailipat na ito sa kabila ng Atlantiko at ligtas na napunta sa Sussex Trust account ni na Harry at Meghan sa Estados Unidos. Matagumpay na napatalsik ni Catherine si Camilla sa harap ng milyon-milyon. Ngunit mapoprotektahan ba niya ang trono kung ang $12 milyong na bomba ay nasa kamay na ng mga ipinatapon? Gaano karahas ang susunod na pag-atake mula sa Montecito ngayong hawak na nina Harry at Meghan ang pinakamakapangyarihang sandata? Umaga ng Mayo 31, 2026. Walang tigil ang pagkislap ng daan-daang kamera, nagbubuga ng nakakasilaw na liwanag sa malamig na batong hagdan ng palasyo. Mabigat ang hangin sa tensyon. Nagsisiksikan ang mga reporter, namumuo ang pawis sa kanilang noo, habang sabik silang makakuha ng balitang maaaring yumanig sa buong mundo. At saka lumitaw si Prinsesa Catherine. Hindi siya nakasuot ng karaniwan niyang mariringal na kasuotan. Walang kumikislap na tiara sa kanyang ulo. Walang pilit na ngiting panlipunan sa kanyang mga labi. Naglakad si Catherine na may kakaibang tindig. Ang nakakatakot na katahimikan ng isang taong hawak ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Matalim at malamig ang kanyang mga mata. Nakapako sa kawalan. Dala ang lupit ng isang mangangaso na naisukol na ang kanyang biktima. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa batong sahig, parang martilyong nagpapako sa kabaong ng kanyang kaaway. Diretso siyang lumapit sa oak na podium at mariing ipinatong ang kanyang mga kamay sa kahoy na ibabaw. Walang inihandang talumpati, walang paikot-ikot na pagbati. Itinaas ni Catherine ang isang salansan ng bank statements na puno ng matingkad na pulang numero. Marin niyang hinawakan ang gilid ng mga papel hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Humihip ang hangin at bahagyang pinayanig ang mga dokumento, ngunit hindi natinag ang kamay ng magiging reyna. Sa matigas at malamig na tinig, malinaw niyang binitawan ang bawat salita. Walang puwang para sa pagdududa o pagtutol. Inihulog ni Catherine ang bomba sa gitna ng nagkakagulong madla. Ipinahayag niya na ang lahat ng daloy ng pera na kabilang sa sistema ng kawanggawa ng palasyo ay agad na ipina-freeze. Ang mga pintuan ng vault ay tuluyang isinara. Wala ni isang sentimo ang maaaring gumalaw mula sa kasalukuyang kinaroroonan nito.
Sa ibaba, nagkagulo ang mga reporter. Nagtulakan sila. Lumilikha ng alon ng kaguluhan. Itinutok ang mga mikropono sa podium na parang mga sibat na handang sumugod. Sunod-sunod ang mga tanong, sigawan hanggang sa pumiyok ang mga boses, hinihingi ang dahilan sa likod ng autoritaryong desisyong iyon. Ngunit hindi sila pinansin ni Catherine. Ibinaba niya ang pahayag. Muling tiningnan ang pangunahing kamera sa huling pagkakataon. Saka matatag na tumalikod at pumasok sa loob. Naiwan niya ang isang pangyayaring yumanig sa buong mundo. Ang pagtataas ng papel na yon ay hindi isang simpleng anunsyo. Isa itong pampublikong hatol ng kamatayan. Pinutol ni Catherine ang pinansyal na ugat ng kanyang kaaway sa harap mismo ng pandaigdigang publiko. Hindi niya kailangan ng paglilitis. Hindi niya kailangan ng hurado. Ang pulang dokumentong iyon ang matibay na ebidensya na ang 122.45 milyong dolyar, dugo, pawis at luha na inialay sa ngalan ng sangkatauhan ay maruming inagaw. Sa loob ng makakapal na pader ng Clarence House, malayo sa ingay ng media, nakaupo si Reyna Camilla sa isang velvet na armchair. Sa malaking telebisyon sa gitna ng silid, makikita ang malamig na mukha ni Catherine habang hawak ang pahayag. Sa hindi malamang sandali, tumagilid ang mamahaling tasang porselana sa kamay ni Camilla. Tumapon ang kumukulong tsaa sa kanyang mamahaling damit na seda at tumagos hanggang sa kanyang balat. Ngunit ni hindi siya kumurap. Ang paso sa balat ay walang-wala kumpara sa lamig na kumalat sa kanyang mga ugat. Ang pintuan ng kayamanang lihim niyang binungkal gamit ang maruming panlilinlang ay tuluyan ng naisara. Ang napakalaking yaman na balak niyang gamitin bilang sandata ng manipulasyon ay naagaw sa kanya sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap. Ang dati niyang walang kupas na kayabangan ay agad na nabasag. Napalitan ito ng lamig na gumapang sa kanyang gulugod. Ang babaeng minsan niyang hinamak bilang isang panggitnang uring dayuhan ay ngayon ang may hawak ng lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Ang tingin ni Catherine sa screen ay tila tumagos sa kamera at dumiretso sa madilim na kaluluwa ni Camilla. Naghahatid ng tahimik na mensahe. Nagsisimula pa lamang ang pagwasak. Bawat krimen ay may amoy ng dugo. Ang amoy ng walang hanggang kasakiman. 3 gabi bago ang nakagugulat na pangyayaring iyon, binalot ng makapal na dilim ang pribadong silid-aklatan ni Camilla. Sa buong malawak na silid, walang kahit isang ilaw ang nakabukas. Ang tanging pinagmumulanan ng liwanag ay ang maputla at malamig na asul na sinag mula sa laptop sa ibabaw ng antigong oak na mesa. Nakaupo roon si Camilla. Balot ng itim na balabal na velvet ang kanyang mga balikat. Itinatago ang anyo ng isang reyna. Mabilis at desperado ang galaw ng kanyang mga kamay sa keyboard. Nilamon na ng uhaw sa kapangyarihan at takot na makalimutan ang huling hibla ng kanyang katinuan. Katabi ng kanyang kamay ang isang luma at pudpod na pulang kwadernong yari sa balat. Sa loob ng naninilaw na mga pahina nito ay hindi mga emosyonal na tala o maharlikang alaala ang nakasulat. Nandoon ang madidilim na account number, mga anonymous trust fund sa pangalan ni Tom Parker Bowles, ang kanyang anak-anakan na laging uhaw sa pera, at ang network ng mga tauhang bihasa sa pagpapakalat ng tsismis. Dumukot si Camilla sa loob ng bulsa ng kanyang balabal at inilabas ang isang gold-rimmed encrypted USB. Ang malamig na piraso ng metal ay tahimik na nakahimlay sa kanyang palad, dala ang bigat ng pagtataksil. Isinaksak niya ito sa computer.
Agad na na-activate ang password. Nagsimulang magsayaw ng ligaw ang mga numero sa screen, sumasalamin ng nakakatakot na liwanag sa namumula niyang mga mata. Ang 122 punto, 45 milyong dolyar mula sa charity vault ng Duchy of Cornwall ay nagsimulang dumaloy palabas. Ito ang naging napakalaking pinagkukunan niya upang pondohan ang kanyang maruming network sa media, patahimikin ang mga tutol, at panatilihin ang kanyang lihim na manipulasyon. Nilamon siya ng kasakiman. Nais niyang angkinin ang lahat upang maitayo ang sarili niyang imperyo. Dinudurog ang sinumang hahadlang sa kanya, lalo na ang prinsipe ng Wales na matagal nang may malamig at mapaghinalang tingin sa kanya. Nang lumabas sa screen ang mensaheng kumpirmado na ang transfer, isang baluktot ng ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa labi ni Camilla. Kinuha niya ang gold-rimmed USB at maingat itong itinago sa pagitan ng mga pahina ng pulang kuwaderno. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa oil painting sa kabilang dingding. Mariin niyang itinulak ang frame, ibinunyag ang isang lihim na vault na nakabaon sa batong pader. Inihagis niya sa loob ang kuwaderno at ang USB. Bumagsak ang bakal na pinto at agad na na-activate ang biometric lock. Tuluyan nang naiselyo ang lahat. Ang lihim ay tila inilibing na magpakailanman. Humarap si Camilla, tinapik ang kanyang dibdib na may kumpiyansa. Naniniwalang siya ay ganap na hindi nakikita ng makapangyarihang sistema ng monarkiya. Ngunit ang kasakiman ay laging nagpapalabo ng paghatol. Ang magnanakaw ay hindi kailanman marunong magtago ng kanyang labis na pagkabusog. Kinabukasan, lumitaw si Camilla sa isang marangyang royalty party para sa aristokrasya. Pumasok siya sa malalaking pintuan na mataas ang noo. Ang kanyang mga mata ay sumuyod sa mga panauhin na parang isang absolutong pinuno. Nakapatong sa kanyang leeg ang isang nakakasilaw na kuwintas na purong diamante. Ang unang bunga ng kanyang maruming yaman. Kumikislap ang mga bato, umaakit sa lahat ng mata. Hindi niya alam na ang liwanag na iyon ang mismong palaso na tuturo sa kanya. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Catherine, hawak ang isang baso ng mineral water na hindi man lang niya tinikman. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kuwintas sa leeg ni Camilla. Siya ang mismong nagrepaso ng buwanang ulat sa badyet. Alam niya ang eksaktong halaga ng alahas na yon. Ito ay perpektong tumutugma sa kakulangan. Nakaka-report pa lamang mula sa pondo ng Cornwall. Ang kayabangan ni Camilla ang mismong naglagay ng target sa kanyang dibdib. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang bawat madugong piraso ng palaisipan. Kasabay nito, sa ilalim ng madilim na basement ng kastilyo kung saan bihirang makarating ang liwanag ng araw, nagaganap ang isang mapanganib na transaksyon. Isang manager ng charity fund, maputla sa takot at basang-basa sa pawis ang Coelho, ang lihim na nag-abot ng isang makapal na file ng bank statements na puno ng pulang marka kay Edward. Si Edward ay hindi isang karaniwang empleyado. Isa siyang mapanganib na tauhan. Isang aninong sumusunod sa utos ng prinsipe ng Wales, tagapagpatupad ng mararahas na desisyon, at tagalinis ng mga bakas ng kaguluhan. Binuksan niya ang file. Nabunyag ang bakas ng maruming pera, ang mga ghost account, ang napakalaking halagang ninakaw, at higit sa lahat, ang electronic signature na nagpapatunay sa utos ng transfer na may pangalan ni Camilla. Ang krimen ng Reyna ay hindi nalihim.
Isa na itong malamig at matalim na ebidensya sa papel. Hawak na ng panig ng hustisya. Sa kanyang pribadong opisina, nakatayo si Prinsipe William. Mahigpit na hawak ang file na ibinigay ni Edward. Sa sobrang diin ng kanyang pagkakahawak, naguusot ang mga papel at lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Ang galit na matagal nang kinikimkim ay kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi siya tumawag ng abogado, hindi siya humingi ng payo. Tapos na ang panahon ng kompromiso. Bit-bit ang ebidensya. Naglakad siya ng diretso sa mahabang pasilyo na may pulang karpet, patungo sa opisina ni Haring Charles. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng layuning ibalik ang dangal ng monarkiya. Walang awa niyang itinulak ang matibay na pintong kahoy. Umingit ang bisagra sa lakas ng pagtulak. Pumasok siya, ang kanyang mga mata ay madilim na parang langit bago ang bagyo. Hindi siya bumate. Marin niyang ibinagsak ang file sa mesa ng kanyang ama. Umalingaw-ngaw ang tunog, pumutol sa katahimikan. Ang numerong 122.45 milyong dolyar na bilog sa pulang tinta ay tumama mismo sa paningin ng hari. Basahin mo, mariing bulong ni William, mababa ang tinig ngunit puno ng banta. Napabigla si Haring Charles. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang mga ito. Nang makita niya ang pirma ng kanyang asawa, lumaki ang kanyang mga mata. Naunawaan niya ang kahulugan nito. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Isa itong sukdulang pagtataksil sa tiwala ng publiko. Kapag lumabas ito, ang koronang matagal niyang hinintay ay madudurog sa galit ng mamamayan. Ang monarkiya mismo ay maaaring wasakin. Tumingin siya sa kanyang anak, naghahanap ng awa, ngunit wala siyang nakita. Ang batang minsang tahimik na nagtiis ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang prinsipe na may tunay na kapangyarihan, handang durugin ang sinumang sumira sa dangal ng pamilya. Kahit pa ito ay asawa ng kanyang ama. Lalong bumigat ang hangin. Kinailangan ni Charles pumili. Sa isang panig, ang babaeng ipinaglaban niya laban sa buong mundo. Sa kabilang panig, ang kaligtasan ng monarkiya. Dahan-dahan siyang tumayo, walang paliwanag, walang sigaw, walang pagtatanggol. Kinuha niya ang kanyang tungkod at tumalikod sa mga ebidensya sa mesa. Tahimik siyang naglakad patungo sa pintong konektado sa kanyang silid. Pumasok siya at mariing isinara ito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kandado, putol na ang lahat ng ugnayan. Sa labas ng pasilyo, kakarating pa lamang ni Camilla matapos marinig ang balita na sumugod si William sa opisina ng hari. Napahinto siya. Sa bahagyang nakabukas na pinto, nasaksihan niya ang lahat. Crack! Ang tunog ng kandado mula sa silid ni Charles ay parang matalim na kutsilyong tumarak diretso sa dibdib ni Camilla. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang nangakong poprotekta sa kanya sa lahat ng unos, ang mismong naglagay ng pinakamataas na titulo sa kanyang balikat, siya rin ngayon ang unang nagtulak sa kanya sa bangin. Pinili ni Charles ang pinakamalupit na desisyon ng isang tagaligtas. Pinili niya ang trono. Pinili niya ang kaligtasan ng monarkiya. At walang awa niyang itinapon ang asawang nalunod sa putik ng kasalanang siya rin ang lumikha. Mas masakit pa ang pagtataksil na yon kaysa sa anumang pag-atake ni William. Napaatras si Camilla, mahigpit na kumapit sa frame ng pinto upang hindi bumagsak. Bumilis ang kanyang paghinga. Halos hindi na siya makahinga sa matinding takot. Lubusan na siyang nabunyag. Nag-iisa sa gitna ng mga mababangis na lobo. Wala nang natitirang panangga. Ngunit ang likas na ugali ng isang sakim ay hindi basta sumusuko. Kinagat ni Camilla ang kanyang labi. Biglang umikot at tumakbong parang baliw papunta sa kanyang silid.
Binuksan niya ang oil painting, inilapat ang nanginginig niyang daliri sa fingerprint scanner. Bumukas ang vault. Agad niyang kinuha ang pulang kwaderno at ang gold-rimmed USB. Isiniksik ang mga ito sa ilalim ng kanyang mamahaling handbag na gawa sa balat ng buwaya. Sumigaw siya ng utos sa kanyang driver, maghanda ng sasakyan. Iniwan niya ang lahat ng ari-arian. Sa gitna ng gabi, tumakas siya mula London patungo sa liblib na Raymil Estate. Naniniwala siyang hanggat hawak niya ang USB, ang lalagyan ng buong madilim na network ng pera, may hawak pa rin siyang alas para ipaglaban ang kanyang buhay. Ngunit ang plano niyang pagtakas ay napakababaw at desperado laban sa mahigpit at mapanganib na sistema ni Prinsipe William. Si William, na ngayon ay may ganap na kontrol sa kapangyarihan ng Highgrove, ay hinding-hindi papayag na makatakas ang magnanakaw kasama ang ninakaw. Ipinagkatiwala niya kay Edward ang misyon. Wasakin ang lahat ng sandata ni Camila. Walang pulis, walang pampublikong warrant, walang eskandalo sa media. Lahat ay dapat resolbahin sa ilalim ng anino ng kapangyarihan ng monarkiya. Hapon sa Raymil Estate, nakabalot ang paligid sa nakakasakal na katahimikan. Nakaupo si Camila sa sofa, yakap ang kanyang handbag na parang isang taong nalulunod na kumakapit sa sirang kahoy. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa bintana, sa mga aninong gumagalaw sa damuhan. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, winawasak ang kanyang perpektong make-up. Biglang nabasag ang katahimikan, umingay ang mga makina. Tatlong itim na bulletproof SUV ang rumagasa sa harapan. Ang mga gulong ay sumisigaw sa paghinto. Umangat ang alikabok, tinakpan ang liwanag. Sabay-sabay bumukas ang mga pinto. Bumaba si Edward. Matangkad, malamig ang mukha, walang emosyon ang kanyang mga mata. Kasunod niya ang apat na lalaking nakaitim, malalakas ang katawan, kumikilos na parang mga aninong kamatayan. Hindi sila kumatok, diretso siyang lumapit at sinipa ang matibay na pinto. Bumigay ito sa lakas ng tama at bumagsak sa loob. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Ang putik mula sa kanyang bota ay tumapak sa mamahaling Persian rug. Napatalon si Camila sa takot. Mas lalo niyang niyakap ang bag, umatras sa sulok ng sofa, nanginginig habang pinapanood ang mga estrangherong sumalakay sa kanyang huling kanlungan. Walang sinabi si Edward. Hindi siya naroroon para makipag-usap. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento. Isang kontrata ng katahimikan. Ibinagsak niya ito sa mesa sa harap ni Camila. Kasunod nito, inilapag niya ang isang pares ng malamig na bakal na posas. Malinaw ang banta. Pumirma, iwan ang lahat ng titulo, ibigay ang kwaderno at USB o siya mismo ang kakadenahan at ihaharap sa publiko. Tinitigan ni Camila ang posas. Sumulyap siya sa bintana. Nakapwesto ang mga armadong tauhan. Nakaharang sa bawat labasan. Putol ang lahat ng linya ng komunikasyon. Wala nang takas. Tuluyang nabasag ang kanyang kayabangan. Ang ilusyon ng kapangyarihan ay winasak ng realidad. Nanginginig niyang inabot ang panulat. Ang takot sa kahihiyan, ang takot na mawala ang lahat, ang tuluyang nanaig sa kanyang kasakiman. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Bawat pirma niya ay parang kutsilyong pumuputol sa sarili niyang kapangyarihan, dangal, at kalayaan. Natapos siya. Sumuko ang reyna. Ngunit kahit tila tapos na ang lahat, may nakatagong panibagong panganib. Isang talim na papalapit mula sa kabila ng karagatan. Nahulog ang panulat mula sa kanyang kamay. Hindi na pinansin ni Edward ang kontrata. Diretso siyang sumunggab sa handbag ni Camila. Sa lakas ng paghila, natumba siya at tumama ang baba sa mesa.
Ibinuhos ni Edward ang laman ng bag. Nahulog ang mga mamahaling gamit. At pagkatapos ay ang pinakamahalaga, ang pulang kwaderno at ang USB. Kinuha niya ang USB. Inilabas niya ang isang maliit na device at isinaksak ito. Umilaw ang screen. Nagsimulang lumitaw ang berdeng signal. Kinokontrol ang data. Malinaw ang utos ni William, bawiin ang lahat. Walang matitira. Kasabay nito, sa ilalim ng Kensington Palace, nakatayo si Catherine sa harap ng malaking screen. Kasama niya ang kanyang mga pinakatiwalaang eksperto sa pananalapi. Naipasok na ang USB, nagsisync na ang system, sabi ng punong accountant. Sa screen, nagsimulang umusad ang berdeng progress bar. Bawat porsyentong tumataas ay tila unti-unting nagtatanggal ng maskara ni Camila. Matiim na nakatitig si Catherine sa maliwanag na linya. Kumikislap ang kanyang mga mata sa malamig na apoy ng paghihiganti at pagkauhaw sa hustisya. Sa loob ng maraming buwan, tiniis niya ang pang-aapi at masasamang tsismis na pinondohan ng maruming perang iyon. Ngayon, siya mismo ang puputol sa ugat ng buhay nito. Sync complete, preparing for recovery. Bahagyang tumango si Catherine. Isang simpleng kilos, ngunit kasing bigat ng hatol ng kamatayan. Putulin ang external storage. I-freeze ang lahat ng transaksyon. Mariing pinindot ng punong accountant ang keyboard. Isang matinis na beep ang umalingaw-ngaw. Naputol ang lahat ng linya ng transmisyon ni Camila. Nawalan siya ng kontrol. Naiselyo ang sistema. Tapos na ang laro! Naniniwala silang nakulong na ang biktima. At ang $122.45 milyong ay nasa kamay na ng hustisya. Dahan-dahang pumasok ang kumpiyansa sa silid. Nahuli na nila ang kontrabida. Lahat ay ayon sa plano. Ngunit ang kapangyarihan ay isang mabangis na hayop. At ang laro ng trono ay mas malupit kaysa sa kayang isipin ng tao. Sa mismong sandaling inalis ng punong accountant ang kanyang daliri sa keyboard, isang nakabibinging alarma ang sumigaw. Napunit ang katahimikan. Ang berdeng ilaw sa screen ay biglang namatay. Napalitan ito ng matingkad na pulang kulay na parang dugo. Error. Paulit-ulit itong kumikislap sa harap ng mga mata ni Catherine. Sa Raymil Estate, naramdaman din ni Edward ang kakaibang pagbabago. Nanginginig ang device sa kanyang kamay. Pinindot niya ito, inilabas ang detalye ng account sa USB. Isang malamig na mensahe ang lumitaw. Nanigas si Edward, empty. Walang natira, ni isang bakas. Ang $122.45 milyong, isang kayamanang kayang kontrolin ang buong media, ay naglaho na parang bula. Ano to? Bulong niya. Sa Kensington Palace, nagkakagulo ang punong accountant. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype ng mabilis. Umaagos ang pawis sa kanyang noo. Lumapit si Catherine, maputla ang muka, puno ng nakamamatay na galit. Hanapin ang daloy ng pera. Ngayon din, mabilis na tumakbo ang mga linya ng code sa screen. At saka lumabas ang katotohanan. Huli na ang lahat. Eksaktong 30 segundo, 30 mapagpasyang segundo bago nila maputol ang sistema. Isang lihim na script ang na-activate sa loob ng USB. Isang nakatagong mekanismo ng buhay o kamatayan. Hindi nito ipinadala ang pera sa anak ni Camila, gaya ng inaakala niya. Si Camila, isa lamang piyesa sa mas malaking laro. Ang buong $122.45 milyong ay na-encrypt at dumaloy sa mga anonymous na asset stream. Nilampasan ang lahat ng seguridad ng Royal Bank at direktang tumawid sa Atlantiko sa pamamagitan ng hindi matutunton na linya. Sa screen, malinaw na lumitaw ang destinasyon. Sussex
Trust, receiving IKP, Montecito, California. Bumigat ang katahimikan. Mahigpit na kinapitan ni Catherine ang mesa, hanggang sa halos magdugo ang kanyang mga kamay. Sina Prince Harry at Meghan Markle, ang mga ipinatapon, ay naglatag ng isang perpektong bitag. Matagal na nilang itinanim ang lihim na script sa sistema ni Camilla. Tahimik silang naghintay, hinayaan siyang magnakaw, hinayaan si William na palibutan siya. At sa mismong sandaling umatake ang panig ng Wales, sila ang sumunggab. Inagaw nila ang buong kayamanan sa harap mismo ni na Camilla at William. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lamang ang pera, kundi ang ebidensya. Sa hawak nilang daloy ng maruming pera, hawak na rin ni na Harry at Meghan ang lihim na maaaring sumira sa buong monarkiya. Ang 122.45 milyong dolyar ay hindi na simpleng pera. Isa na itong kutsilyo sa leeg ng trono, isang ticking time bomb. Akala ng panig ng hustisya ay nanalo sila, ngunit sa katotohanan, ibinigay nila ang pinakamapanganib na sandata sa kanilang pinakadelikadong kaaway. Sa kabila ng pagkatalo sa laban sa pera, hindi pinalampas ang kaparusahan kay Camilla. Sa Raymil Estate, ibinagsak ni Edward ang device sa mesa, zero balance. Ang kanyang tingin kay Camilla ay hindi na galit, kundi purong pagkasuklam. Lumapit siya, napaatras si Camilla, nanginginig, hindi maunawaan ang nangyayari. Tanging ang matinding panganib lamang ang kanyang naramdaman. Walang sinabi si Edward. Hinablot niya ang kwintas na diamante sa leeg nito. "Wag! Pakiusap!" sigaw ni Camilla, pilit hinahawakan ng alahas. Ngunit wala siyang laban. Isang malakas na hila, naputol ang clasp. Nagdugo ang kanyang leeg. Ang mga diamante ay kumalansing sa kamay ni Edward. Walang emosyon niyang itinago ang mga ito. Sunod-sunod na sinira ang lahat. Mga telepono, laptop, lahat ng komunikasyon. Tinapakan hanggang mabasag. Ang kanyang mga tauhan ay kinaladkad palabas at itinapon sa damuhan. Pinalitan sila ng mga tauhan ni William. Tahimik, walang kaluluwa, tapat. Kinahaponan ding iyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Buckingham Palace. Si Reyna Camilla ay pansamantalang aatras sa lahat ng tungkulin dahil sa biglaang problema sa kalusugan. Walang paliwanag, walang tanong, wala na siya. Isinara ang mabibigat na gate ng Raymil Estate. Nakatanaw si Camilla sa bintana, hawak ang malamig na salamin. Buhay siya, ngunit nakalibing na. Wala nang kapangyarihan, wala nang kalayaan. Lahat ng galaw niya ay binabantayan. Isang bilangguan na walang rehas. Ganito ba ang tunay na paraan upang iligtas ang korona? O isa lamang itong tanda ng kahinaan ng isang hari?